Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi pa ba naipapalabas ang fantaseryeng Encantadia Chronicles? Sangre, tila nabuksan ang portal patungo sa mahiwagang mundo ng Encantadia. Yan ay nang mabidyohan ng isang residente sa Palawan ang umiikot na tubig sa gitna ng dagat. Sina Sangre, Alena at Amihan ba ang nasa likod nito? Hahanapan natin yan ng paliwanag. Ito ang videong iwan ni Iloni nang mapadaan sa Tindog Beach sa Roas, Palawan. Tila may kung anong puwersang nagpapaikot ng tubig sa dagat. Ano yun? Ang puwersa tila unti-unti pang lumalakas. Kita na ang pag-angat ng tubig mula sa dagat. Ala, mataas na. Hanggang sa tila lumitaw pa ang kulay ng baghari. Pero ilang sandali pa, ito'y nanghina. Nawawala na siya. At tuluyang naglaho. Ano? Ang ilang netizen na nakapanood sa in-upload na video ni Iloni, tila nakiliti ang imahinasyon. Lagusan na mo sa Encantadia yan. Pero ano nga ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang nabidyohan ni Iloni, hindi ang lagusan pa Encantadia, kundi ang pamumuo ng isang ibo-ibo o sa Ingles, water spout. Buhawi ito na nabuo sa ibabaw ng tubig. Namumuo siya sa surface ng dagat kapag merong mainit na tubig. Ngayon ay magra-rise up with moisture and heat. It will spin up. Kapag merong cloud sa taas, puporma siya ng isang vertical column. But for the video, nakita ko na walang cloud sa taas. So parang mahina lang talaga yung water spout na yon. May dalawang klase ng ibo-ibo, ang tornadic water spout o yung nabubuo muna sa lupa at lumilipat patungo sa tubig. Ang nabidyohan naman ni Iloni, isang fair weather water spout. Nabubuo naman ito sa mga open water. Generally, hindi naman siya ganun kadelikado kasi maliit lang siya kung ikumpara mo siya sa isang buhawi or tornado na nasa lupa. Pero as a caution, lalo na maliliit na bangka, ay umiwas na lang. Kung ang ipo-ipo ay nabubuo sa ibabaw ng tubig, ano naman ang tawag sa tila ipo-ipong nabubuo sa mismong karagatan? Ang mga ipo-ipo sa dagat tinatawag na alimpuyo o whirlpool. Kapag ang agos ng tubig ay nagkakasalubong, umiikot o nahahadlangan, napipilitan itong umikot sa isang central point. Kaya ang resulta, ang paikot na galaw ng tubig na parang may humihigop pababa. Nakakamanghaman ang mga itong tignan pero lubhang napakadelikado dahil pwede ka nitong mahigop kaya wag na wag itong lalapitan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang vlogger mula sa Davao Occidental may na-rescue na 2 kwago. Pero ang ginawa nilang ito, bakit pinuna ng kanyang mga followers? Nanlaki mga mata ng followers ng vlogger na si Ryan sa pinost niyang ito. Hi guys, meron akong bagong alaga. Napaka-cute nila. Ang kanya kasi Felix, hindi pagkain o pasyalan, kundi 2 baby kwago. Napaka-cute nila guys, oh. Ang mga kwago na rescue niya raw sa kanilang taniman sa Malita, Davao Occidental. Magtatanim sana kami na ipag-isipan ng aking tatay. Sunugin muna yung mga makakapal na damo. Mayroon para nagpupugan na kwago doon. May biglang lumipad po na malaking kwago at mayroong 2 nagtakbuhan. Agad na raw itong pinakain at tinalagaan. Nag-research ako, ang kinakain pala nila ay mga daga, worm. Sinubukan ko pinakain sila ng isda at saka manok. Kumain naman po sila. Yung kinakain nila ito, black meat. Kanya rin itong pinangalanan. Pinangalanan ko sila Pagaspas at saka Lawiswis kasi dati. Parang nakikita ko sila sa Mulawin. Pero ang pagkupkup ni Ryan sa mga kwago, pinuna. Ibalik mo na lang, Mi, kung saan mo kinuha yan. Baka hinahanap na ng nanay yan. Please, surrender it to the authorities. Si Ryan may nais dinawin. Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng ating kapuluan tahanan ng mahigit 20 species ng owl o kwago? Ang ilan sa mga ito endemic o tanging sa Pilipinas lamang makikita, gaya na lamang ng Philippine Scops owl o Otus megalotis. Pero tandaan, ang panghuhuli at pag-aalaga sa mga kwago paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya kapag nakakita ng mga ito, i-report sa kinauukulan. Bagay na ginawa naman daw agad ni Ryan. Nagkontak ako agad sa taga-barangay kung saan ko pwede i-surrender doon daw sa DNR. Pero dahil napakalayo raw ng opisina ng DNR mula sa kanilang sityo, pinahintulutan daw siya alagaan pansamantala ang mga batang kwago at papakawalan lamang ito kapag handa o malaki na sila. I-release ko na sana ito pero nakita ko po na hindi makakalipad. Mag-wait pa ako na 1 buwan. Pero anong klaseng kwago pa ang na-rescue ni Ryan sa Davao?
Ang na-rescue ng mga kwago ni Ryan, mga eastern grass owl. Tinatawag din silang Chinese grass owl o Australasian grass owl. Ang mga medium-sized owl na ito matatagpuan sa ilang bahagi sa Southeast Asia, Australia at Western Pacific. Ang mga eastern grass owl, least concern ayon sa IUCN Red List. Pero dito sa Pilipinas, maaring maapektuhan ang kanilang populasyon dahil sa pagkawala o pagkasira ng kanilang mga tahanan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa halip na sakmali ng takot, napangiti raw ang isang angler o mangingisda mula sa City of Smiles, Bacolod City dahil sa nabigwit niyang pating. Anong klaseng pating ito at ano kaya ang ginawa niya sa kanyang nahuli? Abot langit ang tuwa ng angler na si Kirby sa kanyang nabigwit. Bagis na kansi. Oh, wow. Isang pating na palikpik, napakalapad, parang pakpak ng anghel. Kaya tinatawag itong angel shark. Nahuli daw itong ni Kirby nang minsang pumalaos sa Kawayan Negros Occidental. Napagalaw lang po namin yung lure na may kawil sa tubig. Na-attract po yung different kind of fish. Nung nahuli namin, akala namin bato. Kinuha talaga namin from bottom hanggang taas, hindi talaga gumagalaw. Pero nang iangat niya ito, dito na tumambad sa kanya ang angel shark na nasa 20 kilos ang bigat. Akala talaga namin is stingray na malaki. Nung naiangat na namin, yung itsura niya is parang may pakpak. Pero dahil batid ni Kirby na pambihira ang mga ito at bawal hulihin, kinuhanan niya na lang ito ng litrato at agad ding binalik sa dagat. Yung feeling kasi iba kasi yung nakuha namin is rare. Pero bakit kaya nagbistulang pakpak ng anghel ang mga paligpit ng angel shark? Kuya Kim, ano na? Ang mga angel shark o Squatinidae, mga bottom dweller. Ibig sabihin, sila'y nakatira sa seabed at ang malapad nilang palikpik, paraan nila para mag-adapt sa pamumuhay sa pusod ng dagat. Ang kanilang malalapad na palikpik ay perfectly adapted sa kanilang ambush predator lifestyle. Malaanghel man ang anyo, pero huwag magpapalinlang. Sila'y mababangis na mga hunter. Mahusay kasi sila mag-camouflage. So dagdag pa yung texture ng kanilang dorsal side na parang buhangin, merong batik-batik na kulay na parang cryptic coloration para madali silang mag-blend sa buhanginan. Pero sa kabila nito, marami sa mga species ng angel shark critically endangered na ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Overfishing, pwedeng direct fishing para sa kanilang laman, sa fins at sa kanilang liver oil. So sila ay very vulnerable sa bottom trawling kasi nandun nga sila sa buhanginan. And isa pang rason ay ang kanilang mabagal na reproduction. Dagdag pa ang habitat destruction at coastal development and of course ang pollution. Kaya tama lang ang ginagawa ni Kirby na ibalik sa dagat ang nahuli niyang angel shark. Basta endangered, release agad. Pero alam niyo ba na may isa pang isda sa dagat na gaya ng mga angel shark? Tila meron ding napakalapad na pakpak. Ano ang napakamakulay na isdang ito? Gaya ng angel shark, bottom dweller, at may napakalapad ding mga palikpik ang mga flying gurnard o Dactylopterus volitans. Kapag na-excite, binubuka ng mga flying gurnard ang kanilang napakakulay ng mga palikpik. Pero ang kanilang mga pakpak, hindi lang ginagamit para lumipad. Sa halip, ito ang tumutulong sa kanila para makagalaw ng maayos sa pusod ng dagat. At pandepensa rin nila ito sa mga predator. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa pusod ng Pacific Ocean may binabantayan ngayong underwater na bulkan na posible umanong pumutok sa taong ito. May peligro bang dala ang pag-alboroto ng naturang underwater volcano? Hindi lang ang Mount Canlaon ang nag-aalboroto ngayon. Ang mga eksperto kasi nakatutok din sa aktibidad ng isang bulkan na matatagpuan sa ilalim ng Pacific Ocean. Ito ang Axial Seamount, isang active underwater o submarine volcano na matatagpuan sa pusod ng karagatang Pasipiko. Ayon sa mga researcher ng National Science Foundation na siya nagmamonitor sa aktibidad ng bulkan, napadalas daw ang paglindol sa palibot nito.
tila lumulobo o nag-i-inflate din daw ang bulkan dahil sa magma buildup. Mga sinyales ng nalalapit nitong pagputok na posibleng mangyari sa taong ito o di kaya sa unang bahagi ng 2026. Taong 2015 pa nang huling mag-erupt ito. Ang magandang balita, dahil matatagpuan ang bulkan sa lalim na 5,000 feet, ang pagsabog nito hindi raw magiging banta sa mga nakatira sa Pacific Northwest Coast. Magiging paraan pa raw ito ng mga dalubhasa para mas mapag-aralan ang isa sa pinakaaktibong submarine volcano sa rehiyon. May mahigit 1,000 submarine volcanoes na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Pero alam niyo ba kung gaano kalawak ang pinakamalaki sa mga ito? Ito ang Tamu Massif, isang seamount sa Northwest Pacific Ocean. Sa lawak nitong mahigit kumulang 300,000 square kilometers, halos 3 beses na mas malaki ito sa buong isla ng Luzon. Kaya hindi lang ito tinuturing na largest underwater volcano, isa rin ito sa pinakamalaking bulkan sa ating planeta. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Sa nakaraang conclave, hindi lang ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel ang sinubaybayan ng marami. Pati po yung mga ibong tumambay sa bubong, aba, tila agaw eksena rin. Kuya Kim, ano na? Sa ginanap na papal conclave, hindi lamang si Pope Leo XIV ang pinag-usapan at pinusuan ng mga netizens. Pati na ang 3 ibong ito. Ilang minuto kasi bago inanunsyo na meron ng bagong Santo Papa, namataan silang patambay-tambay lang malapit sa makasaysayang chimenea ng Sistine Chapel. Hindi nila alam na meron na pala silang front row seats sa isa sa pinakamahalagang araw sa simbahang Katolika. At nalumabas na ang pinakaiintay na puting usok. Ang mga ibon, agaw eksena. Ang mga viral ibon, mga seagull. Mga ibong dagat sila. Pinaming makikita sa mga anyong tubig, gaya ng dagat, ilog at lawa. Madalas din silang maispatan sa mga bubungan. Nagmimistulan daw kasi itong natural cliff kung saan sila gumagawa ng pugad. Ang mga chimney naman, naglalabas ng init. Kaya nagiging komportable ang mga seagulls kapag tumatambay dito tuwing malamig ang panahon. At alam niyo ba na dito sa Pilipinas, may nakikita ring mga seagulls at dumadayo lamang sila sa Pinas tuwing taglamig sa Hilagang Asya o Siberia. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.